Yun, alright mga padi. So ito yung ating Lancer GSR kanina, no? Pinakita namin sa inyo. So ang issue kasi nito kay Bossing is idle issue mga padi, no? Ang problema dito ni Bossing is nag-idle drop siya. Tapos hirap na hirap yung kanyang makina, no? Parang sinasakal yung kanyang makina. So ngayon, upon na checking natin dito mga padi, na-check natin kanina na sira yung kanyang IACB mga padi. Sira itong kanyang IACB. And chinek din natin yung kanyang sa aircon side. Nako, high pressure ito mga padi. Nagti 300 PSI siya, idle pa lang. So alam naman natin, paulit-ulit namin sinasabi na kapag ganoon kataas ang pressure ng aircon system natin, talagang mahihirapan yung makina natin. Kasi ang normal na high side dapat na reading sa ating mga aircon is 150 to 180 lang po, no? Sa kanya 300, idle pa lang yun. Pag ni-rev mo yun, mas lalong tataas. So ang mangyayari kapag mga padi, ay mahihirapan yung ating makina. So yun yung sinasabi ni Bossing na parang mabigat yung andar ng makina niya, no? Tapos ngayon mga padi, yung pinakita natin sa inyo kanina, ito yung kanya ICB, no? Diba, nakita natin na may traces ng kalawang sa kanyang IACB mga padi. Ayan, kita nyo. So isa pa yun, na-check natin na itong kanyang IACB ay sira na. So hindi na to gumagana. Isa yon sa cause kung bakit bumabagsak yung kanyang idle, no? Walang cold start, walang idle up kapag nag-aircon, walang steering assist, ayun, dahil sira. So makikita ninyo nasira siya dahil most likely nababasa itong IACB niya. So alam naman natin kapag itong mga electronica item at nabasa tapos may supply, talagang magso-short, no? So ito malamang pinasok yung motor nito sa loob, yan dyan. So nag-short na yung pinaka stepper motor nito sa loob mga padino. Ngayon, papakita namin sa inyo mga padi, ano ba yung cause? Bakit ito pinasok ng tubig? So binaba natin ngayon yung throttle body mga padi. So ito yung kanyang throttle body. Ayan. So ngayon, biniyak natin, ito yung housing. Dito ito nakalagay, yung ICB natin, dyan nakalagay, no? Ayan. Ano yun, biniyak natin, no? Pagtanggal natin, yan, nakita agad natin yung rason bakit pumapasok yung tubig doon sa loob ng kanyang IACB. Ayan mga padi. Kita nyo, no? Ayan, no? Putol yung gasket niya dito. Kaya yung tubig napasok na dyan sa chamber na yan, which is direkta yan dito sa IACB niya. Ayan mga padi. Yan ang sumira sa kanyang IACB. Kasi dito pumapasok dito yung tubig or yung coolant para i-cool down niya ito kasi umiinit ito kapag during operation, no? Umiinit ito. Actually umiinit naman kasi talaga lahat yung throttle body pati ito. So para ma-cool down niya, meron din siyang cooling system. Ito dumadaan dito yung tubig para ma-cool down niya. And yun nga, itong kanyang nakakabit sa kanya na ICB assembly is replacement po, no? So ito yung mga Taiwan or China. Ayan. So yun lang yung quality din nito. Although kahit original din kasi nakakabit sa kanya, basta maging ganito issue, mabasa ito ng tubig, talaga masisira. Ngayon, ang nangyari, since nag-short na ito, yung motor dito, yung stepper motor dito, naapektuhan ngayon yung IC sa kanyang ECU, yung pinaka IC driver ng IACB sa loob ng ECU, naapektuhan na, no? Kasi nag-short na ito yun mga padi ang naging issue dito sa Lancer GSR na itong ginagawa natin. So ngayon maghahanap kami ng gasket nito. Ayan yung gasket nyo, putol. Alright, ayan yun mga padi. So yung mga sa inyo po mga padi, baka ma-check ninyo na baka ganito din na nangyayari, alam nyo na kung ano yung problema. Yan, yung gasket na yan, putol. Alright mga padi. Ayan, so ayun mga padi, nakita nyo na yung dahilan ngayon kung bakit nag-short or nasira yung IACB motor nitong Lancer GSR na to, dahil nga pinasok ng tubig yung kanyang IACB dahil doon sa worn out na gasket doon sa kanyang throttle body. So yan, isa yun sa mga cause bakit nasisira yung IACB natin. Ayan, so tapos ngayon pag nag-short yung stepper motor sa mga ganitong modelo, Lancer Pizza, madalas po yan, basta mag-short yung stepper motor natin, tinatamaan pati yung ECU, yung pinaka IC na nagko-control doon sa IACB,
tinatamaan, no, nasisira. So ngayon itong ating unit na ito, pinaiwan na natin ito kasi yung kanyang ECU ay pinull out natin and pinadala natin sa technician para maayos. Yun, once bumalik na yung maayos na yung ating ECU, magpapalit tayo ng Japan surplus na IACB. Ayan, tapos gagawin din natin yung aircon niya dahil nga high pressure din. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung magiging performance. Update namin kayo kung ano ang mangyayari at ang magiging performance ng kanyang sasakyan. So, yun. So, yun mga padi. So, hopefully may natutunan kayo dito sa ating short vlog, no? At sana naintindihan ninyo kung ano yung mga nagiging issue sa ating mga sasakyan. Alright? Thank you. Salamat po sa inyo mga padi.